Naalala ni Zofan ang D-rank alien artifact na ikinonsumo niya noon. Doon pa nga lang daw ay nadagdagan na ng 20 points ang kanyang strength stats at nakakuha rin siya ng skill na 10% recovery rate. Ano pa raw kaya ang maaari niyang makuha kapag nakakain naman siya ng isang C-rank alien artifact? Marahil nga raw ay magagawa na niya ring makapag-breakthrough sa Warlord Realm kapag ikinonsumo niya ito. Habang pinagmamasdan ni Zofan ang nagliliwanag na C-rank alien artifact ay napansin din ito ang hindi kumikibo na halimaw. Doon ay nakita ni Zofan ang isang nagpapahinga na napakalaking halimaw. Naisip niya na marahil nga raw ay ito ang leader ng mga Eagle Fox na nagbabantay sa kuweba. Naisip rin ni Zofan na marahil ay isa itong Warlord level monster at malamang na isa rin itong King monster gaya ng nakalaban niya noon na Moonblade Stilfer Wolf King. Base nga raw sa inilalabas na kapangyarihan ng halimaw ay masasabi ni Zofan nang walang duda na isa nga itong Warlord level. Wala nga raw siyang tsansa na makuha ang nakikita niyang C-rank alien artifact lalo na't napakalakas at nakakatakot ang halimaw na nagbabantay nito. Habang pinagmamasdan ni Zofan ang nagpapahingang halimaw, ay naisip nito na sobrang mas nakakakaba pala na lumapit sa isang Warlord level monster. Mas matindi nga raw ang nararamdaman niyang kaba sa halimaw na ito kaysa sa nag-mutate na Frenzied Snow Mastiff. Wala nga raw siyang tsansa na matalo ang nakikita niyang halimaw kahit pagamitin niya ang lahat ng kanyang natitirang stat points. Napapaisip si Zofan kung ano ba raw ang maaari niyang gawin. Nagdadalawang isip din siya kung aatras na lang ba siya at hahayaan na lang doon ang nasa harapan niyang C-rank alien artifact. May bigla namang dumating na isang malaking halimaw na kuneho at tumalon papalapit sa C-rank alien artifact. Bago pa ito tuluyang makalapit sa alien artifact ay agad na itong pinigilan at pinatay ng isang nagbabantay na Eagle Fox. May biglang naisip si Zofan sa pangyayaring yun, sa talas nga raw ng pakiramdam ng isang Warlord level monster ay hindi maaaring hindi nito maramdaman ang paglapit ng halimaw na kuneho. Kinailangan nga raw na ang isang Eagle Fox pa ang pumatay sa halimaw na nagtatangkang kumuha sa C-rank alien artifact. Doon ay naisip ni Zofan na malaki nga raw ang posibilidad na ang nakikita niya ngayon na Warlord level monster ay hindi pa maaaring gumalaw o nasa mahimbing pa nitong pagtulog. Pagka-activate ni Zofan ng kanyang innate skill na perception ay naisip nito na napakarami nga raw palang Eagle Fox ang nagtatago doon. Mukhang hindi lang daw basta pugad ng mga Eagle Fox ang giant tree na ito. Mukhang halos lahat nga raw ng mga halimaw na ito ay binabantayan ng C-rank alien artifact hanggang sa tuluyan ng magising ang kanilang pinaka-leader na Eagle Fox King. Natuwa si Zofan habang iniisip nito na wala pa nga raw siyang kakayahan na makipaglaban sa isang Warlord King monster, pero hindi naman daw problema sa kanya na patayin ang ibang nagbabantay na halimaw. Humanap si Zofan ng tagong pwesto upang tingnan ang kanyang status screen. Naisip niya na bago niya gawin ang kanyang pinaplano ay kailangan niya munang pataasin ang kanyang kasanayan sa skill na Shadow Flash Blade. Nabawasan ng 20 stat points si Zofan noong gawin niyang partial level ang kasanayan niya sa skill na Shadow Flash Blade. Sa ngayon ay mayroon na siyang 10% chance na mag-activate ang Double Lightning Slash na ngayon ay tatawagin na nating Double Sword Aura Augmented Strike. Noong makita ni Zofan ang natira niyang unassigned stat points ay naisip nito na napakamahal daw palang magpataas ng isang D-rank combat skill. Sa D-rank pa nga lang daw ay 20 stat points na ang kanyang kailangan kada level up. Nakakatakot na nga raw malaman kung ilan ang kailangan niyang stats para makapagpataas ng isang C-rank skill. Inalis na ni Zofan ang panghihinayang sa kanyang isipan, lahat naman daw ay hindi basta-bastang lalakas ng hindi nagbabayad ng kaunting sakripisyo. Papatayin na nga lang daw niya ang mga naroong Eagle Fox para mabawi na niya ang mga ginamit niyang stat points. Bawat sanga ng mutated giant tree ay may nagbabantay na mga Eagle Fox. Ang ginawang plano ni Zofan ay patayin muna ang mga magkakatabing halimaw bago ulit siya lumipat sa ibang bahagi ng malaking puno. Habang pinapatay ni Zofan ang mga nagbabantay na Eagle Fox ay naisip nito ang naging epekto ng pagpapataas niya sa level ng kanyang skill. Ngayon nga raw na nasa partial level na ang kanyang Shadow Flash Blade ay nabawasan na ang recoil at ingay ng kanyang pag-atake. Samahan pa nga raw ito ng dagdag nitong attack speed, ay kaya na nga raw niyang pumatay ng mabilis sa 3 o 4 na Eagle Fox hanggat magkakatabi ang mga ito. Pabor nga rin daw sa kanya na malalaki ang mga sanga ng mutated giant tree kaya mabilis siyang nakakaatake at nakakatago.
Nakakakuha ng tig-iisang stat point si Zofan sa kada D-rank Eagle Fox na kanyang napapatay. Tiningnan ulit ni Zofan ang kanyang status screen upang malaman niya kung ilan na ang napatay niyang halimaw. Naisip niya na 17 na palang Eagle Fox ang napatay niya dahil umabot na ng 40 ang kanyang unassigned stat points. Kailangan na nga lang daw niya ng 16 na stat points para mapataas na rin niya sa 99 points ang kanyang mind at physics stats. May bigla namang napansin si Zofan sa kanyang status screen. Nagtataka siya kung bakit nadagdagan ng 2 ang kanyang physics stats gayong ang pagkakatanda niya ay 70 points lang ito. Eksakto namang nadagdagan ulit ang kanyang physics stats ng 1. Nakuha niya nga raw ito dahil sa nakaka-absorb siya ng sapat na halaga ng life force sa kanyang paligid. Nagulat si Zofan noong malaman nito na maaari palang umangat ang kanyang physics stats basta manatili lang siya sa mutated giant tree. Napapaisip si Zofan kung kagagawan ba raw ito ng mutated giant tree o ng bunga nito na alien artifact. Nananabik na siyang malaman kung gaano katindi ang epekto na makukuha niya kapag naikonsumo na niya ang nakikita niya ngayon na C-rank alien artifact. Pinagpatuloy ni Zofan ang kanyang plano hanggang sa mapatay na niya ang lahat ng malapit na halimaw. Mas magandang araw na gumalaw na siya ngayon bago pa man magising ang Eagle Fox King. Inihagis ni Zofan ang dulo ng monster restraining rope sa itaas ng puno upang mabilis siyang makatalon sa ibang malalaking sanga. Noong malapit na si Zofan sa C-rank alien artifact ay naisip nito na mukhang napakalalim nga raw ng pagkakatulog ng warlord level Eagle Fox. Noong nasa tapat na siya ng alien artifact ay agad na niya itong pinitas. Natuwa si Zofan dahil naging maayos nga raw ang naisip niyang plano. Pero kailangan na nga raw niyang madaliin ang paglabas at baka magising pa ang makapangyarihang halimaw. Kumaripas ng takbo si Zofan hanggang sa tuluyan na siyang makalayo sa pinasok niyang kuweba. Sa loob ng kuwebang ito ay unti-unti nang gumagalaw ang nagpahingang warlord level na Eagle Fox. Nanlisik ang mata ng Eagle Fox King noong makita nito ang nangyari sa kanyang paligid. Sa galit ng Eagle Fox King ay napahiyaw ito ng malakas. Sino nga raw ang walang hiya na pumatay sa kanyang mga kauri at nagnakaw ng kanyang iniingatang kayamanan? Pag nalaman niya nga raw kung sino ang gumawa nito ay sisiguraduhin niya na dudurugin niya ito ng buo. Sa ngayon nga raw ay hindi pa siya maaaring lumabas, pero sa sandaling mapisa na raw ang binabantayan niyang itlog, ay hahanapin niya nga raw ang sinumang gumawa nito at sisiguraduhin niya na pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagtungtong sa loob ng kanyang lupain. Habang tumatakbo ay naisip ni Zofan na siguro naman daw ay sapat na ang layo niya. Hindi na naman daw siguro siya aabutan ng nasa kuwebang halimaw kahit pa magising na ito ngayon. Ilang minuto na ring hawak ni Zofan ang C-rank alien artifact pero ngayon pa lang niya ito pinagmasdan ng mabuti. Habang nakatingin ay naisip niya na napakagandang araw pala nito. Sa unang tingin ay iisipin ng iba na isa lang itong crystal clear gemstone at hindi isang prutas. Isang araw itong treasure na nabuo nang dahil sa pagbabago ng kanilang mundo. Ang C-rank alien artifact na hawak ni Zofan ay tinatawag na amberwood fruit. Hindi pa niya raw natutupad ang kondisyon ng pagkonsumo nito. Kaya hindi nga raw inirerekomenda ng kanyang war god system na pilitin niya na kainin ang artifact na ito. Naguguluhan naman si Zofan kung ano ba raw ang ibig sabihin ng hindi pa raw niya natutupad ang consumption condition. Kapag ba raw pinilit niya itong kainin ay mababawasan ng malaki ang epekto nito o kaya naman ay mawawalan lang ito ng bisa. Naisip ni Zofan na kung ganoon rin daw pala, para saan pa ang oras at effort na inilaan niya para lang makuha ito. Itinabi na muna ni Zofan ang nakuha niyang C-rank alien artifact. Kailangan ng araw niyang bumalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mga kasamahan. Ang mahalaga raw ay hindi naman nasayang ang lahat ng kanyang oras. Mas lumakas pa nga raw siya ngayon nang dahil sa mga nakuha niyang stats sa mga pinatay niyang Eagle Fox. Sa palagay niya nga rin daw ay makakaya na niyang makipagsabayan sa nag-mutate na frenzied snow mastiff. Naalala rin ni Zofan ang mayabang at walang hiya na si Li Hangwo. Sana nga raw ay naroon pa rin ito sa loob ng Ghost Rain Mountain para mapagbayad niya ito. Sa mga oras na ito ay 99 points na ang lahat ng stats ng bida natin na si Zofan at isa na ngayon itong advanced pick Starfall Warrior. Sa gilid ng isang bangin ay binabantayan pa rin ni Pupan at Qfeng ang walang malay nilang captain. Sinabihan ni Qfeng si Pupan na mas maging alisto raw sila dahil unti-unti nang dumidilim.
Mas maraming araw halimaw ang aktibo tuwing sasapit na ang gabi. Nag-alala naman si Pupan kung bakit hindi pa rin bumabalik ang kaibigan niya na si Zoufan. Tinanong niya ang kanyang Uncle Feng kung ano raw kaya sa tingin nito ang nangyari kay Zoufan. Sumagot naman si Qiu Feng na natural lang daw talaga na magtagal si Zoufan lalo na't ang hinahabol nito ay isang lumilipad na halimaw. Sa lakas nga raw ni Zoufan ay magiging ayos lang ito kahit mapalibutan pa ito ng ilang Eagle Fox. Malamang nga raw na matapos ang ilang minuto ay parating na rin ito doon. Nagulat sina Pupan at Qiu Feng noong makita nila na may mga papalapit sa kanila na napakaraming halimaw. Nagtataka si Pupan kung paano nga raw kaya sila nahanap ng mga ito, kailan pa nga raw kaya ang mga ito nagkaroon ng kakayahan na makapag-isip. Sumagot naman si Qiu Feng na parang may ideya na raw siya kung paano ang mga ito nakahanap ng ibang daan. Ang pinaka-nakakatakot nga raw na parte ng pagtaas ng rank ng isang halimaw ay ang pagtaas din ng taglay nitong talino. Malamang nga raw na ang nag-mutate na Frenzied Snow Mastiff ang nagturo sa mga kauri nitong halimaw ng ibang daan para makarating sa pinagtataguan nilang lugar. Sinabi ni Pupan na huli na nga raw para tumakbo pa sila. Tinanong niya si Qiu Feng kung ano na raw ang kanilang gagawin. Sumagot naman si Qiu Feng na kailangan daw nilang mag-focus sa pagdepensa. Kailangan nga raw nilang tumagal hanggang sa makabalik na doon si Zoufan. Inihanda ni na Qiu Feng at Pupan ang kanilang mga kalasag upang gawing pangdepensa sa mga sumusugod na napakaraming Frenzied Snow Mastiff. Matagumpay silang nakadepensa sa mga pagsugod na ginagawa ng mga halimaw. Habang sinasangga ni Pupan ang mga pag-atake ng mga Frenzied Snow Mastiff ay agad niya rin itong pinapatay gamit ang kanyang sandata na battle axe. Ganon din ang ginagawa ni Qiu Feng sa mga lumalapit sa kanyang Frenzied Snow Mastiff. Ang kaibahan lang nito kay Pupan ay sarili nitong kamao ang ipinapangpatay niya sa mga halimaw. Kung noong una ay hindi natitibag ang kanilang depensa, pero habang tumatagal ay nagtatamo na rin sila ng pinsala. May bigla namang dumating at pinag-aatake ng mabilis ang mga sumusugod na Frenzied Snow Mastiff. Bawat wasiwas ng sandata nito ay may bigla na lang namamatay na halimaw. Kahit hindi masyadong nasusundan ni Qiu Feng ang paggalaw ng taong dumating ay naisip agad nito na malamang ay ito na nga si Zoufan. Pagkatapos patayin ng mga umaatakeng halimaw ay tumayo na si Zoufan sa harapan ng kanyang mga kasamahan. Tuwang-tuwa naman si Pupan at sa wakas daw ay nagbalik na ito. Sinabi ni Zoufan na mabuti na lang daw at naroon din sa lugar na yon ang pseudo-warlord level monster, binabalak pa nga raw sana niya itong hanapin. Sinabihan ni Zoufan sina Pupan at Qiu Feng na protektahan nga raw ng mga ito ang kanilang captain na si Xin Jian. Sinabi rin ni Zoufan na umatras daw muna ang mga ito at ipaubaya na ng mga ito ang lahat sa kanya. Ayaw sanang sumunod ni Pupan sa sinabi ni Zoufan dahil gusto niya nga raw itong tulungan. Pero sinabihan siya ng kanyang Uncle Feng na sundin daw nila ang sinabi ni Zoufan. Ipaubaya na nga raw nila kay Zoufan ang lahat ng ito. Naisip ni Qiu Feng na bakit parang lumakas na naman daw si Zoufan matapos lamang ang halos kalahating araw nitong pagkawala. Parang halos kagaya ng araw ang aura ni Zoufan ang aura ng kanilang captain noong bago pa ito magsimulang mag-rank up. Nagalit ang nag-mutate na Frenzied Snow Mastiff sa ginagawang paghamon sa kanya ni Zoufan. Noong umiyaw ang halimaw ay sinabi ni Pupan na nakakakilabot nga raw ang aura na inilalabas nito. Parang magaling na nga raw ang mga sugat na tinamo ng halimaw at parang mas malakas na ito ngayon kaysa sa noong huli nila itong nakalaban. Nagtanong naman si Qiu Feng kung sigurado ba raw talaga si Zoufan sa sinabi nito na gusto nitong labanan ang lahat ng mga halimaw ng mag-isa. Naisip ni Zoufan na ang nararamdaman niya raw aura sa kaharap niyang halimaw ay hindi na kasintindi noong huli niya itong nakalaban sa pinagpahingahan nilang Sentry Tower. Napapaisip si Zoufan kung dahil lang ba raw ito sa lumakas siya. Pakiramdam niya nga raw ay makakaya na niya ngayon itong talunin at patayin. Gumalaw na si Zoufan upang sugurin ang nag-mutate na Frenzied Snow Mastiff, sa laban na niya nga lang daw titingnan kung gaano na siya kalakas. Bago pa man makalapit si Zoufan sa pinakamalaking halimaw ay kinailangan muna nitong patayin ang mga sumasalubong sa kanyang mga Frenzied Snow Mastiff. Natuwa si Zoufan habang nakakatanggap siya ng mga stat points sa mga pinapatay niyang halimaw. Namangha si Pupan sa bilis ng pagpatay ni Zoufan sa mga nakakasalubong nitong Frenzied Snow Mastiff. Bakit parang pakiramdam niya nga raw ay nadagdagan na naman ang lakas nito? Sinabi naman ni Qiu Feng na marahil nga raw ay tama ang sinabi ni Pupan,
Pero maaari rin daw naman na hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinapakita ni Zofan ang totoo nitong lakas. Habang pinapaslang ni Zofan ang napakaraming frenzied Snow Mastiff ay naisip nito na napakadali na lang daw ng kanyang ginagawa. Bilang isang advanced pick Starfall Warrior nga raw ay hindi man lang siya nahihirapan sa mga kalaban niya ngayon na mga D-rank monster. Sunod nang inatake ni Zofan ang nag-mutate na frenzied Snow Mastiff, gusto na nga raw niyang malaman kung gaano na ba raw kalaki ang kanyang inilakas. Mabilis na umatake si Zofan gamit ang sandata nito na Bone Piercer. Umatake rin ang Pseudo-Warlord Frenzied Snow Mastiff at inihanda ang matitigas at matatalas nitong kuko. Nagtagpo ang espada ni Zofan at paa na ipinang-atake ng halimaw. Sa lakas at tigas ng paa ng halimaw ay hindi ito nagawang masugatan ni Zofan. Si Zofan pa nga ang napaatras ng kaunti nang dahil sa lakas ng pag-atake ng halimaw. Naisip ni Zofan na sigurado raw siya na higit sa 99 points ang strength stats ng kalaban niyang Pseudo-Warlord level monster. Habang nag-iisip si Zofan ay bigla na lang mabilis na sumulpot sa harapan niya ang nag-mutate na Frenzied Snow Mastiff. Mabuti na lang at mabilis na nai-activate ni Zofan ang kanyang maneuver ang technique na Willow Blossom Flash na nasa level na ng perfection. Nagsimula na ulit umatake si Zofan at ang kalaban nitong halimaw kaya palakas na ng palakas ang nangyayaring pagsabog sa gitna ng pinaglalabanan ng mga ito. Habang nanunood mula sa malayo ay napapatanong na lang si Pupan kung ganoon ba raw talaga kalakas si Zofan. Maging si Qfeng na isa ring advanced pick Starfall Warrior ay hindi rin makapaniwala na nagagawang makipagsabayan ni Zofan sa kalaban nitong halimaw na Pseudo-Warlord. Napapaisip siya kung tama nga ba ang hula niya na itinatago lang talaga ni Zofan ang tunay nitong lakas. Naisip ni Qfeng na napakalakas ng araw ni Zofan kahit napakabata pa lang nito. Hindi na nga raw nakakapagtaka na itago nga nito ang totoo nitong lakas, lalo na't madalas na tinatarget at kinaiinggitan ng iba ang mga tao na may ganitong talento. Habang patuloy na nakikipaglaban ay naisip ni Zofan na inasahan ng araw niya na ganito kalakas ang isang Pseudo-Warlord level monster. Ang lahat nga raw ng stats na taglay nito ay higit na mas mataas sa stats ng mga tulad niya na advanced pick Starfall Warrior. Kung hindi nga raw niya pina-level up ang kanyang Willow Blossom Flash sa perfection level at ang kanyang Shadow Flash Blade sa partial level, ay hindi niya raw makakayanang makipagsabayan sa kaharap niyang halimaw. Pero kahit nga raw alam niya na ganoon kalakas ang kalaban niyang halimaw ay hindi pa rin daw siya magpapadaig. Kung ang kanyang araw Shadow Flash Blade na nasa partial level ay kayang mag-iwan ng ganoon karaming pinsala, ano pa raw kaya kung mas pataasin pa niya ang level nito? Umatake ulit ang Pseudo-Warlord na halimaw pero nagawa naman itong maiwasan ni Zofan. Sa pag-iwas na yun ni Zofan ay agad nitong inilabas ang dala niyang Monster Restraining Rope. Sinamantala ni Zofan ang pangit na posisyon ng halimaw. Pagkabato niya sa Monster Restraining Rope ay agad itong pumulupot sa pinagbatuhan niyang halimaw. Noong nagpupumiglas at nahihirapang makagalaw ang halimaw ay doon na isinagawa ni Zofan ang naiisip nitong gawin. Agad siyang bumawas ng 20 stat points sa mga naipon niyang stats upang pataasin pa ang level ng kanyang combat skill na Shadow Flash Blade. Ngayon ay mas mabilis at mas malakas na sa dati ang mga gagawin niyang pag-atake. Tumaas na rin sa 15% ang tsansa niya na mapalabas ang espesyal na epekto nito na Double Sword Aura Augmented Strike habang gumagawa siya ng pag-atake. Inatake ni Zofan ng sunod-sunod ang nabihag niyang halimaw. Ilang beses ding nag-activate ang Double Sword Aura Augmented Strike sa dami ng mga pinakawalan niyang pag-atake. Pagkakita ni Zofan na hindi na gumagalaw ang kalaban niyang halimaw ay naisip nito na nagtagumpay nga raw siya. Nagawa niya nga raw makapatay ng isang Pseudo-Warlord level monster.